sa Camarines Norte. Dagos po kamo, madyanak kamo. Sa Camarines Norte, sa Bantayog Festival, musnata makisaro. Halina kayo, kababayang Pilipino, sa Camarines Norte, tuloy po kayo. Halina kayo, sa Camarines Norte, sa Bantayog Festival, tayo na makisaya. Magandang araw, Kamnorteño! Ako ang inyong kasama ngayon ay ang Bong Palma, ang inyong Provincial Tourism Officer. Ako naman ang inyong mga kasama bilang host dito sa tourism program, Direk Vince Ricaprente. At ito ang Let's Go Kamnorte TV! At syempre, sobrang good vibes lang ihatid namin sa inyo ngayong araw na ito. Kaya naman, Sir Bong, kumusta naman ang iyong pagiging Provincial Tourism Officer ng Camarines Norte? Wow, grabe! Grabing ganap at grabe ang magaganap. Kasi malapit na ang ating Bantayog Festival. We'll be celebrating the 20th year Bantayog Festival. Pakalain mo yung 20th celebration, yes, sir. Kaya naman, isa-isingin nga natin ang schedule of activities ng Bantayog Festival 2024. Siyempre, nanguna dyan ang ating 7th Bantayog Climb. Oh, ano yeah. Meron sa Bantayog Climb natin. Alam nyo, may mga mountaineers tayo sa Camarines Norte na nagnais na akyatin ang mga bundok sa Camarines Norte. Ganon din, meron din sa mga iba pang rehiyon. Kaya ito'y National Bantayog Climb na ginagawa taon-taon tuwing Bantayog Festival. At ito ay sinasagawa ng Oriol Mountaineering Group. Alam nyo, isang niche market ang mountaineers na nais nating i-offer din sa Camarines Norte dahil wow, ang ganda-ganda ng mga bundok ng Camarines Norte. I explored Mount Labo and San Vicente Mountain. Wow, beautiful, beautiful. Kaya ako, I say na mas sa bundok ako, mas gusto ko nature, na sa bundok at mga kahoy than beaches. Alam nyo, kasi pasensya na kayo kasi Diyos ko parang mahal ang mga glutatayon. Charot! Diba? Kaya oo, San Vicente kasi ako, kaya you know, sa San Vicente punong-puno at ang dami ng bundok. And I want to explore mountains o kyatin ang mga bundok. Isa yan sa activity natin so that we have many offers for tourism. Totoo, yan ay magaganap on April 12 to 14 ang ating 7th Bantayog Climb. At eto, kasunod na rin yan syempre ang ating 4th Bantayog Happy Road Trip Adventure. Yan po ay magaganap syempre. Madami silang pupuntahan dyan sa mga lugar. Yes. Ito naman, Vince, yun yung mga enthusiast natin, ng mga riders. Gamit ang kanilang mga motorsiklo. Wow. Kasi meron tayong tinatawag na drive tourism or caravan tourism, where they can use their motorcycle and for a caravan. At pupunta sila sa mga tourism sites and attractions natin. So isang attraction yan for Bantayog. Totoo. Abangan nyo yan on April 13 to 14. Magsisimula sila dyan sa Provincial Capital Grounds at iikot sila sa iba't ibang mga lugar. Naku, aabutin niya ng 2 araw halos. Kaya abangan nyo. At syempre, meron din tayong Bantayog Overland Adventure. Oo. Ito naman yung ibang mga market natin for tourism kung saan using their 4x4 vehicle or trucks or minivan, sila'y pupunta sa mga bundok to explore or rivers para i-explore ito at mag-picnic doon. Ito naman yung mga high-end na gamit yung mga mamahali nilang sasakyan. 4x4 ata ang tawag doon. Pero market din ito kasi may enthusiast din tayo sa aspetong ito. At nais nating i-capture yung market na yon. I'm happy, we are lucky dahil ito'y pangungunahan ni Admin Don Padilla. Kasi may mga kaibigan siya in Manila na dadalhin niya dito para makita at mag-photoshoot or mag-video sa mga picturesque mountains natin and the rivers and waterfalls using their high-end vehicle.
Wow, bagong event na naman ito. Yeah. Kaya naman, syempre, ito po ay magaganap sa April 13 to 14, 14 din. Naku, ang daming nagsasabay-sabay nating event. Madami kayong dapat abangan. At syempre, eto na nga, dahil ang ating opening po ay April 15, magkakaroon po tayo ng flag racing and opening salvo ng and of course, ang flower offering para sa ating first Rizal Month. Yes, Yan nga po ang ating ginagawang tauna na flag racing kasama ang ating minamahal na gobernador, Governor Ricardo Dong Padilla, ang ating Vice Governor Joseph Pascuchat, lahat ng ating mga board members ay nandyan at mga espesyal na bisita para sa ating taunang flag racing ceremony. At pagkatapos niyan, ayan na nga ang ating fellowship. Yes, yes. At marami pang event, direct, like Bantayog ML Tournament Yes. on April 18. Oo, at syempre, abangan niyo yan para naman sa mga, alam niyo, may mahilig mag-ML. Oo. Alam nyo ba na isa pala itong probinsya natin sa marami ng enthusiast for Mobile Legends. Yeah. At hindi ko alam pwede talaga ito palang event for Bantayog. Ayan, at syempre, sunod po natin, ito na ang opening ng ating Agritourism, Trade and Artisan Fair 2024. That's magsisimula po ng April 15 hanggang May 10. Ang haba ng ating fair, kaya marami kayong pwedeng ikutin. Dito naman direct, pagbibigyan Oo. naman natin yung mga enterprises po natin, ang mga medium scale enterprises na magkaroon ng lugar para sa pag-showcase nila ng kanilang mga produkto. These are DTI-assisted enterprises para naman mabigyan sila ng pagkakataon in this Bantayog Festival. Yeah, napakabongga talaga ng ating opening. On April 15, abangan niyan. Flag ceremony, nandyan ang ating opening ng Agritourism, Trade and Artisan 2024. And of course, kasama din dyan ang ating Social Civic Military Fellowship Parade and Fireworks Display. Yes! Meron tayong ganyan. And of course, Parada kontra Droga. Magkakasabay yan sa isang buong maghapon ng April 15. Kaya naman, on April 16 naman, eto na ang inaabangan ng ating mga kids. Cute kids dyan, ang ating Little Miss Camarines Norte. Yan, talent showcase pa lang yan, Yes. Sir Bong, on April 16. At syempre, on April 18 to 20, meron tayong Bantayog Summer Youth Camp 22. Oo. Ito naman ang event na ito ay sasagawa ng Provincial Youth Affairs Office natin. Para ito sa mga kabataan, merong workshop, merong training, at iba pang ganap para sa kabataan. Ito ay para naglalayon para mailayo ang ating mga kabataan sa droga. Ayan, at syempre, kasunod din yan ang ating Bantayog Surat Lupad. Ito ay contest para sa mga Battle of the Bands, mga songwriting contest Wow, ito. bakit At yan? ito pag sino man nanalo dito, siya ay bibigyan ng recording contract. Wow! Ang social naman ng mananalo, may recording contract at may re-record na nilang kanilang mga singles. At syempre, pagkatapos yan, ito talagang grabe ang talagang pagsaludo natin dito sa susunod na event na ito. Dahil ito ang ating Bantayog PWD's Got Talent 2024. Nako, binibigyan natin talaga ng highlight ang mga ganitong event dahil napaka-talented ng ating mga kasama sa Yes, dapat lang naman dahil tayo dapat inclusive yung mga programa po natin sa pamahalaan. Hindi natin dapat itsapwera din ang ating mga kapatid na may kapansanan. And that's why we're giving them the opportunity and the stage para ipalabas ang kanilang mga talents. So, this is PWD Got Talent. Abangan niyo po yan on April 18. Dyan yan sa Central Plaza Atrium. And eto na. Ito na nga yung sinasabi ko. Ang Bantayog Film Festival 2024 Year 3. Ay, nako talaga naman. 3 taon na po itong nagaganap. Kaya maraming salamat, Sir Bong, sa pagbibigay po ng oportunidad sa ating mga filmmakers para may showcase at may palabas ang mga pelikula. Yes, dito po may 12 kalahok para sa 12 bayan. At excited ako mapanood ito. At
nagkaroon ng pagkakataon ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan particularly, na mag-showcase ng kanilang galing, acting prowess, directing skill. Wow! Last year, ang gaganda ng mga pelikulang na-produce. At ang alam ko, nilaban natin ito sa Cinemalaya ba yun? Yes, nagkaroon po tayo ng screening sa Cinemalaya nitong last year at naging parte po tayo ng Lakbay Sine ng Gawad Alternatibo, Gawad Alternatibo sa CCP at nag-screening din po tayo, sir, dyan sa Bicol University. Yes. Sa pamamagitan ng ating mga BU Bantayog student. Yes. Kaya, alam nyo, yung produkto ng film festival na ito na ipapalabas na hindi lang po here in Camarines Norte, kundi even outside of our province. I'm looking forward, ako'y nangangarap na parang may malaking pelikula talaga na gawin sa Camarines Norte at i-feature ang napakagandang lugar natin dito dahil nagiging paraan ang film para madiscover ang magagandang lugar. You remember yung La Presa, di ba? Sa teleserye, tapos bigla na lang La Presa, Puresto. Ayun na. Lumipad na nga at naging ang tourism attraction sa Baguio. Wow. Malay mo naman magkaroon tayo ng pelikulang Kalakwas. Yun nga, yun yung inabangan ko. Kaya po, yung mga film enthusiasts dyan, gawin nyo na ang nais nyong parang isulat nyo na ang mga nais nyong maganap sa Camarines Norte. At ang titulo nyo, titulo ng lugar natin. Totoo yan. At syempre, malapit na yan. Ako, pagpapray natin yan na mangyari na magkaroon tayo ng pelikula dito sa Camarines Norte dahil inuunti-unti lang natin sa... At syempre, magaganap ang ating Bantayog Film Festival 2024 on April 18. Yan po ang premiere night. May red carpet premiere po yan, sir. And on April 20 to 21, ang regular screening natin yan dyan sa Central Plaza Cinema. Magsisimula yan ng umaga hanggang hapon ang ating screening. 2 araw na screening. Weekend po yan. And on April 22, yan naman ang ating awards night. Red carpet ulit yan. May awarding tayo dyan. Kaya punta po kayo. Libre lamang po. Alam mo, sana lang mangyari na ma-invite natin si Ricky Lee talaga dito. Oo. Ayan. Siyempre tayo patuloy po nakikipag-ugnayan sa CCP dahil meron nga po silang cine icons na ginagawa. Malay nyo naman makasama natin si Sir Ricky Lee para sa ating film festival. At itong mga nakakaraang buwan nga po ay nagkaroon tayo ng opening ng marker ng safe surfing dyan sa Tagasbas Beach kung saan ay talagang pinuntahan natin yan kasama syempre si Sir Bong. Yes. Ang ating marker na alam mo, dapat kasi nating i-reclaim yung Bagasbas as the first surfing site in Bicol. Totoo. Kaya naman sila ay nagkaroon ng first Bantayog Regional Surfing Competition. Correct. Regional ito. Regional ito. And soon, abangan ninyo ang National Surfing Competition, which will happen by September. Naku, malapit na yan. At syempre, yan nga ay magaganap ng April 19 to 20. Naku, Yes. 2 araw. At syempre, eto na ating susunod ang ating Little Miss Cam Norte 2024 Coronation Night. Yes. Yan ay magaganap on April 19 dyan sa Agri Sports Center. And ano ba ang mga naging tips mo dun, sir, sa mga kids natin nung lumaban? Alam nyo, bago sila isalang for beauty pageant, both yung mga binibini natin at yung ating mga Little Miss, magkakaroon po sila ng workshop, and that is the personality development workshop. Ito po'y gaganapin dito sa ating pong audiovisual room at kung saan ang ating mga kabataan i-develop ang kanilang mga skill para lumakas pa ang kanilang kumpiyansa sa kanilang sarili. Dahil sabi ko, actually ang beauty is from within. Dapat ipalabas mo yan, dapat malabas yan ng buong tiwala at kumpiyansa sa sarili. Totoo yan. Ako na, sigurado babaunin yan ang ating mga Little Miss Cam Norte. At syempre, yan ay April 19 ha, dyan sa Agri Sports Center 7. Alam mo, it's worth noting, malaking nangyari sa ating mga
binibining Camarines Norte candidates dati at mga winners. Yung last year po natin ay naging Miss Kaugma. Wow. Alam nyo kung magkano ang nakuhang premyo sa Miss Kaugma? 500,000 pesos. Si Iris Oresca yan. At yung binibining Bantayog naman na si Isandra Gurobat naging runner-up ng Miss Bicolandia. Wow. See? Wow! At ito naman, si Macy Zapata na naging binibining turismo ay kinoronahang mutya ng pili ng Sorsogon. Sorsogon. At malaking premyo din ang nakuha niya at yung karangalan na siya ay taga Camarines Norte because this is a regional competition at siya ang reigning Miss Bicol University. Wow, iba talaga ang gandang Cam Norteña. Ano Yes. Kaya naman malaking bagay ito na nagagawa ang beauty pageant sa ating mga kabataan. From being Little Miss Camarines Norte, sila maaaring pumunta o lumaban sa binibining Camarines Norte. And soon, ang mga regional competitions naman ang hinahataw nila. Yan, ako simula Little Miss Camarines Norte papuntang Binibini ang mga yan, sigurado yan. Kaya naman syempre, good luck sa ating mga Little Miss Camarines Norte 2024 official candidates. And syempre, ito na, tuloy-tuloy tayo sa ating mga events. Meron tayong mga pa-Zumba dyan. Ito ang ating mga Bantayog Yugan Year 2 yan sa Provincial Capital Grounds. And of course, meron din tayong 7 Bantayog Art Awards. Ayan, may mga award na tayong mga arts and dyan sa SMCC Daet yan on April 20 to May 4 yan. Siyempre, para sa ating Bantayog Car Show, ayan ay magaganap on April 20. Dyan po yan magaganap siyempre sa SMCC Daet parking area. Kaya punta po kayo yan natin sa atin at inorganize ng Tropit Auto Center. Wow! Kaya naman, punta na kayo sa ating car show. Bantayog Car Show. Naku, na ang daming pwede nilang makitang mga sasakyan dyan, sir po. At syempre, eto naman para sa ating first Bantayog Regional CAT and DLC. Regional ito, sir po. Ano ba ang meron dyan? We invited schools ng high school na mag-participate sa DLC competition and CAT. Alam nyo, parang preparation ito sa regional competition maybe nagaganapin sa taon-taon sa Peña Francia Festival. Wow! And of course, ito po ay magaganap on April 21. Punta po kayo dahil punong-puno na naman ang Camarines Norte dahil sa paradang iyan. And eto naman, para sa ating susunod, meron din tayong mga Bantayog Arnis International Festival and Competition. Yan po ay April 22 to 24. At meron din tayong Bantayog TKC Cultural Show. Yes, itong Arnis naman na ito, alam nyo, kultura ng Pilipino, yung self-defense ang Arnis. Yeah. Kultura ng Pilipino sa self-defense ang Arnis. Kaya nais nating ibalik bilang part of our heritage and culture, yung Arnis. Yeah. Kasi, you know, yung Taekwondo ng South Korea, pamuso ngayon, bakit ba naiwanan ang Arnis? So, pwede nating i-reintroduce ito sa ating mga kababayan as part of our culture and heritage. At totoo yan, very Filipino ang Arnis. Yes! Kaya lang, excuse na tayo doon. Baka mabalian. At sa kurudutan na lang. Kurudutan competition. Correct! Mahal nyo naman. Kaya na syempre, pagkatapos niyan. That's the lighter side. Yes! At syempre, pagkatapos ng ating Bantayog Arnis International Festival Competition, ay meron din tayong taunang ginagawa ito to showcase ang ating mga galing na mga performers. Ito ang ating Bantayog TKC Cultural Show, kung saan yung showcase dito ng mga tanghal kulturang Cam Norteño dance troupe at choral ang kanilang mga talent. Yes. Ito'y one-night event ng ating pong TKC. Alam mo, nostalgic ako sa TKC natin dahil alam mo, talagang ano na sila, pamuso na sila. They've been performing sa SM sa Manila. Yes. And even sa Mega Mall. Yes. Sa Robinson, nag-perform na sila. And even in the regional competitions, lumaban na sila. And they won, actually. Wow!
the regional competition ng Pastores Festival. Wow, talaga namang grabe ang galing ng ating mga TKC performers dahil lumalaban sila hindi lamang dito sa ating probinsya kundi regional hanggang national. Thank you, TKC. Thank you so much. Kaya gusto ko rin pong batiin ang mga trainers, ang mga choreographers. Yes, Mina, Yes. Romel, Yes. thanks to you. Maraming salamat po. And of course, syempre ito nating susunod. Nako, nagugutom ako dito sa ating susunod, Sir Bong, dahil ito naman ang ating tinatawag na bantayog Inter-Municipality Cook-Off Battle. Yes, Ay, ito naku. po ang culinary tourism natin. Kung saan i-highlight dito yung mga pagkain Norteño. Para naman masabi nila na ng ating mga guest at turista na may kakaibang taste, may kakaibang delicacy na ino-offer ang Camarines Norte. Like sinantol, Wow. like your tuhoy, Tuhoy. like your angko, Yes, and di na ilan. and dinailan. Mga produkto ng Camarines Norte na may bangot na dinailan on the Ang side. sarap. Alam nyo, yung dinailan kasi, distinct yan. O kakaiba yan sa Camarines Norte. And our barikulkul. Wow! Diba? Dito lang yan. Dito lang yan sa Camarines Norte. Yun yung gagawin natin na pagdating ng araw, makikilala nila. If in Bicol they have pinangat, we have our sinantol. We have Yes. our pinya. And tinumok. And tinumok. And we have our mga pagkain na hinaluan ng Formosa na variety na pinya. Wow! Pineapple. Diba? Oo. So, yun yung mga dinidevelop po natin for culinary tourism. Totoo. At nakakatuwa yan dahil lahat ng ating mga municipalities ay magpa-participate po para sa ating cook-off battle nito, ang Master Chef natin na tinatawag. Ito po ay magaganap sa Central Plaza Atrium. Ito po ay magaganap on April 25. Kaya naman sa lahat ng mga gustong masaksihan ang mga pagluto ng iba't ibang mga munisipyo ng ating lalawigan ay talaga naman pwede kayong pumunta dyan. At yan ay hatid sa atin ng St. Francis Caracciolo Culinary Academy. At eto pa ating isa pang event. Ito ang Bantayog Eltop Caravan. Ito ay magaganap sa April 25 to 26. Dyan po yan sa Camp Colonel Buayes. Diyan po yan sa Bagasmas. Ano ba meron dyan? Ito po ay isang public service brought to you by the Provincial Administrator's Office kung saan yung pong mga gun enthusiasts, mga may-ari ng mga baril na hindi rehistrado, ito po ang pagkakataon ninyo na iparehistro na ang inyong mga baril at doon ay magkakaroon kayo ng parang 1 day na registration, 2 days actually, na registration ng inyong mga baril, mga pag-submit ng mga requirements upang sa gayon magkaroon ng pagiging tinatawag natin na responsible gun ownership. Yeah. So, public service po ito sa ating pong mga kababayan Yes. na hindi na sila dadayo sa Camp Ibalong, sa Legazpi City, at dito na, ibibigay na natin dito. Parang mobile registration. Totoo. Wow. Kaya naman sa lahat ng gusto dyan, yan ang Bantayog Eltop Caravan on April 25 to 26. And pagkatapos yan, ang ating Bantayog Moves National Dance Battle. Oo, taon-taon ito. 5 years na ito. Wow! Ang ganda-ganda nito dahil pinupuno nito ang Agro Sports Center natin. Yung mga nagko-compete sa mga national competitions natin, eto makikita natin dito sa Camarines Norte Agro Sports Center. And syempre yan po ay magaganap sa April 26. Kaya punta po kayo dyan sa Agro Sports Center para sa isang national dance competition na dinadayo ng halos lahat ng mga lugar at mga dance groups ng buong Pilipinas. And syempre pagkatapos yan, meron tayong mga runway fashion shows natin sa atin ng Star Millennium. At syempre meron din tayo ng CNM Runway Fashion Show. Naku, abangan nyo po yan dahil yan po ay magaganap dyan sa SM City Daet. Pagkatapos po niyan, meron tayong Bantayog Cycling Race 2024. Ano ba ang meron dyan, sir? Ang Bantayog Cycling Race 2024 naman,
ito yung parang regional competition dun sa mga cycling enthusiast natin para malibot nila ang Camarines Norte at makita nila ang ganda ng kalsada po natin, ng ating mga tourism sites and attraction using their bicycle. Nako, talaga naman sa lahat ng mga nagbabike dyan, nako, i-bike nyo na yan. Okay, ito ang susunod. Ay, nako, inaabangan ito taon-taon dahil ito, Sir Bong, ang Bantayog Music Festival 2024. At yan po ay magaganap on April 27. Yan po ay dyan sa Daet Airport. Ano ba ang meron dyan, Sir Bong? Yes! Itang kinaabangang BMF. Yes. Kaya po, kung last year pumila kayo, ngayon ginawa po natin na parang mas organisado ito. Thanks to Farah, our organizer dito. At syempre, ito po'y kinukuha natin ang artist, si Ben and Ben. Wow, Hopefully, Ben and Ben. makuha natin yan. Yeah, Ben and Ben. Ako, sana talaga. Let's go for Ben and Ben. Kaya abangan nyo yan ngayong April 27. Diyan po yan sa Daet Airport. Naku, mapupuno na naman ang ating Daet Airport. Kaya ang ating mga paalala lamang sa ating mga manonood ay meron tayong mga ilang bagay na bawal dalhin dyan, lalo na sa concert area. Tulad ng mga matutulis na bagay or any mahabang bagay tulad ng mga payong, mga lata, Yes. bote. Kasi, nako, maraming aksidente ang mga nangyayari dyan. Kaya naman, pakiingatan po din ang inyong mga gamit dahil last year ay naku, ang dami mga nawalang mga gadgets. Please be responsible po sa inyong mga kagamitan dahil malaking konsyerto ito na magaganap sa ating lalawigan. Ito naman ating susunod, ang ating Talisay Triathlon Oh, yes. Year 3. Yes. We're into sports tourism at isa sa pinapackage natin, ang ating Talisay or San Jose Beach ay gawing site for triathlon, for our triathletes. Wow. Alam nyo, ang feedback na nakukuha ko dito is that ito ang pinakamagandang lugar for triathlon sa Talisay, sa San Jose Beach. Kaya pangatlong taon na ito, nais din natin itong paliparin as a triathlon capital for Bicol. At ayon sa ating organizer, sabi daw ng mga ibang mga karating nating probinsya, ang Camarines Norte daw ang challenging na area for triathlon dahil nga sa ating beach. Ako, nahihirapan daw sila pero mas gusto nila yun. Yes. Yes. Ayan. Alam nyo bakit? Kasi may maganda tayong beach, isang napakahabang boulevard para sa cycling nila at isang napakagandang lugar para for them to run. Tatlo kasi ito, swimming, running, and bicycle. Cycling. Kaya, wow! Ano pang hinihintay ng ating pong triathletes? Come and register na sa Talisay Municipal Tourism Office. Yan. Kaya naman, syempre, gusto ko rin sumali sana dyan. Kaso medyo mahina na ang ating kalusugan pagdating sa ganyang event. Ayaw lang talaga natin Oo. kasi alam mo naman, LGBT tayo. Ang gusto natin ay rampahan. Rampa. At nabanggit Oo. natin ang rampahan na yan. Eto na nga, tadabo na tayo para sa ating Binibining Camarines Norte 2024. Yes. Ayan ay magaganap on April 28 dyan sa Agro Sports Center. Ano ba ang meron at preparasyon at paghahanda natin dyan, Sir Bong? Yes, katatapos na ang screening natin, meron tayong 19 candidates. At sa 19 na candidates na ito, pipili tayo ng isa to represent Camarines Norte for the regional competition and hopefully national competition. Wow. Yan yung Binibining Camarines Norte. Hindi lang yan. Yung mga runners are up nila like Binibining Bantayog, Binibining Tourism ay nagigiding mga beauty queens dahil equally beautiful ang mga contestants po natin ngayong taon. Grabe, ang bongga ng screening natin dahil dyan yan ginanap sa SM City Daet kung saan ang dami nating mga sumali at ang gaganda nilang Oo. Grabe, nakita ko rin, sir, kung paano talaga nagkaroon ng screening, may rampahan, may question and answer. So, abangan nila yan. Oo, on April 28
8. Yan, dyan sa Agro Sports Center. Naku, iinit na naman ang gabi natin para sa Binibining Camarines Norte 2024. And, eto na, pagkatapos niyan, naku, nakakahinga pa ba kayo? Naku, ang dami nating ganap. Oo, yan ang ating Grand Festival Parade. Oo! Ito'y paglaban-laban ng mga festival sa Camarines Norte. Meron po tayong, sa ngayon, ng mga 8 entries na for the Grand Festival Parade. Inaabangan ito dahil ang competition ay sa kalsada at ang final competition naman ay sa ating pong Freedom Park. Yes, yan po ang ating Grand Festival Parade and Street Dancing Competition 2024. Yan po ay magaganap on May 1, 2024. Diyan po yan sa ating Provincial Capital Grounds. At ang last na ganap, Direk? Oo, eto na ang ating Governor's Night na dapat yung abangan. Yan po ay magaganap diyan po sa Agro Sports Center on May 3, 2024. Yes. Oo. Ito'y pasasalamat natin naman sa ating mga tumulong, magbibigay ng pugay at pagbibigay ng award sa kanila. Alam mo, hindi ito magaganap na Bantayog Festival na ito na successful kung hindi rin sa tulong ng ating mga socio-civic organizations. Yes. So sa inyong lahat, maraming salamat po. Ayan, kaya naman syempre, yan po ang kabuuan ng ating mga line-up ng ating schedule of activities para sa ating Bantayog Festival 2024. Imbitahin na rin natin ang ating mga kababayan to travel to Camarines Norte and explore the beauty of our place. Camarines Norte is a beautiful province. Wow, ang daming waterfalls. Yes. Ang daming napakagandang beaches. Saan pa kayo pupunta? Totoo. Dito na muna sa Camarines Norte. Huwag maging dayuhan sa Camarines Norte. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Let's go and explore Camarines Norte. Yes! Kaya ikot-ikot na, libot-libot na sa Camarines Norte dahil sulitin natin ang bakasyon. Yung ilan sa atin kasi, Sir Bong, ay bakasyon. Yung iba, lalo na mga estudyante, ay hindi naman bakasyon. Pero, may chance kayong mag-ikot sa Camarines Norte at isabay nyo na yan sa Bantayog Festival tour nyo. Yes, Diba? include that in your bucket list. Yes, and syempre, nabanggit namin ng ilan sa inyong mga pwedeng puntahan dito sa Camarines Norte. Nako, madami kayong madidiscover. At marami pang dinidiscover ang Tourism Office ngayon dahil tuloy-tuloy pa rin, Sir Po, Yes. ang ating tourism assessment. Assessment. Yes. Napakarami. Ang dami-dami pala nating magagandang lugar. Nako, ang Peebles Beach ng Hamurawon, ang ganda-ganda rin. Yes. Bisitahin nyo. Totoo. At yung napakagandang waterfalls po natin sa Labo, ang Maligaya Falls, Malatap, ang Binuwang Falls, and ang Manana Falls ng ating bayan. The cleanest and the coolest waterfalls in San Vicente. At syempre, sa iba pang mga impormasyon at detalye ng ating mga gaganap, hindi lamang po sa Bantayog Festival, kung hindi po sa aming opisina, sa Provincial Tourism Operations Office, ay pwede nyo pong i-check ang aming mga activities dahil marami po kami mga postings na ipinopost dyan everyday. Ay check nyo lamang po ang aming Facebook page, ang Camarines Norte Tourism Office Facebook page, at nandyan po ang mga kaganapan hindi lamang para sa ating Bantayog Festival. Kaya naman syempre, wag nang magpahuli. I-check nyo na ang dapat nyo i-check para sa Bantayog Festival 2024 at i-check nyo na rin ang kagandahan ng aming Provincial Tourism Office. Kaya naman, patuloy lamang pong ikutin ang ating napakagandang Camarines Norte at patuloy na mahalin. At syempre, yan po ang kabuuan ng ating tourism show ngayon. At syempre pa, magpapakilala po muna kami. Kami po ang inyong mga nakasama. Ako po si Direk Vince Di Caprente, ang inyong nakasama bilang host. At I am Bong Palma, your Provincial Tourism Officer. Ayan, at syempre patuloy lamang po nating mahalin ang ating lalawigan. Yes. Dahil ito sa ating tourism tagline na Love Cam Norte and Love Philippines! Ayan, at syempre, muli po, maraming salamat po sa inyong panonood. At ito ang Let's go Cam Norte TV! Bye! Thank you! Bye! Nagtiyanak ka mo, mga kapwa Bicolano, sa Camarines Norte, Dagos po ka mo, madyanak ka mo,
Sa Camarines Norte, sa Bantayog Festival, Pusnata Makisaro.